Minsan, ang panic sa market ang dahilan kung bakit nauubos ang pera ng maraming investors. Kaya bago ka mag-decide bumili, may ilang signs na kailangan mong bantayan muna. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung maghihintay muna sa pagbili ng stocks sa panahon ng market panic dito sa Philippines. Marami sa mga bagong investors ang nape-pressure agad pumasok, pero hindi dahil bumaba ang presyo ng stocks sa market ay magandang opportunity agad. Kaya importante na alam mo kung kailan ka dapat na maghintay muna. Quick disclaimer muna, hindi ito financial advice. Ang mga strategies na pinag-uusapan natin dito ay based sa experience ko at examples para sa learning purposes. Bago ka gumawa ng investment decision, importante pa rin na mag-research at gumawa ng sariling analysis. Alam mo, nakaka-frustrate talaga kapag nakikita natin na bumabagsak ang market. Maraming newbies ang iniisip, sale na ito, bibili na ako. Pero minsan, hindi pa pala tapos bumagsak. At kung bibili ka agad, pwede kang ma-stock sa loss ng ilang buwan o kaya taon. Ang pinakaunang sign na dapat kang maghintay ay kapag magulo pa ang galaw ng market. Ibig sabihin, yung presyo ng stocks baba today, tapos taas bukas, tapos babagsak ulit. Parang coin toss lang. Kung bibili ka ngayon, hindi mo malalaman kung ito na ba yung pinakamababa o umpisa pa lang ng mas malaking pagbaba. Experience ko kapag ganito, mas safe na wait muna at observe. Pangalawang sign, may mga bagong bad news na dumarating pa, tulad ng tumataas pa ang oil prices, lumalala ang geopolitical tension, humihina ang peso, tumataas ang inflation fears. Ang market, pag bumabagsak, madalas hindi ito isang beses lang. May mga phases ito. Kapag bago pa ang bad news, malaking chance na may next drop pa. By the way, gusto kong malaman, sa inyo, mas gusto nyo bang buy ngayon o wait muna? Comment nyo lang sa baba, buy or wait. Tignan natin kung sino ang majority dito sa channel. Now, the most dangerous part. Kahit alam mo na risky, napipilitan ka pa ring bumili. Alam mo kapag napag-uusapan ito, naaalala ko lagi yung sinabi ni Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Ibig sabihin, kapag sobrang panic ang paligid, minsan yun na yung pagkakataon mo. Pero kapag emotional ka, pwede kang mapahamak. At yan ang pangatlo. Ang third sign na dapat maghintay ay kapag emotional ka na sa decision mo. Signs nito ay kapag natatakot kang ma-miss ang opportunity, naiinggit ka sa ibang bumibili, kabado ka pero iniisip mong bumili pa rin, kapag hindi ka sigurado pero pumapasok ka pa rin. Kapag ganito, hindi ka nag-i-invest, naggagamble ka nang. Mas safe, maghintay, mag-observe, magplano. Pwede ka ring magsimula sa maliit, 1,000 to 2,000 pesos lang instead na full capital. Tandaan, hindi ka mauubusan ng opportunity, pero pwede kang maubusan ng capital kung mali ang timing mo. Bago ka bumili sa market panic, tandaan ang tatlong signs na ito. Magulo pa ang market, lumalala pa ang negative news, emotional ka na. Kapag present ang mga ito, wait muna ang smarter move. Kung gusto mo pa ng tips at strategies para sa market panic dito sa Philippines, like at subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos. See you sa next video!